Kiana's POV. Sigurado ka bang ayos lang na mag-isa kang pumunta doon? Tanong sa akin ni Miss Celestine. Miss Celestine pa rin ang tawag ko sa kanya dahil hindi ko pa rin siya kayang tawaging mommy or mom. Sinabi niya rin naman sa akin na kaya niyang maghintay hanggang sa masanay na akong tawagin siyang ganoon. Ngumiti ako sa kanya. Gusto ko rin po kasi mag-practice na makipag-usap sa mga company investor natin. Parati na lang po kayong sumasama sa akin at madalas kayo na rin nagsasalita para sa akin. Tingin ko po hindi po mapapractice ang marketing skills ko kung gano'n. Parati lang po akong magre-rely sa inyo. But I like it when you rely on me. Ngumiti siya. Alright then, hahayaan kita makipag-usap sa biggest investor natin today. He would meet you at the conference room at 10 a.m. today. Biggest investor? Pero Miss Celestine, paano kung hindi ko siya makonvince? Then we lose our biggest investor. Casual niya sabi na para bang hindi na big deal. Pero I trust you, Kiana. You can do it as long as you believe in yourself. Trust me, you can do it. Gusto ko sanang humindi pero ngiti niya sapat na para pakalmahin ako. Maya-maya ay lumabas na ako sa office niya saka tinawagan si Vexon. Miss Kiana? Vexon, kinakabahan ako. Anong gagawin ko? Ha? Bakit ka kinakabahan, Miss Kiana? May nangyari ba? Makikipag-usap ako sa biggest investor namin mamaya. Si Miss Celestine ang nagsabi sa akin noon. Ibig mong sabihin, ang mami mong nagsabi na mag-isa kang makipag-usap? Oo, kinakabahan talaga ako. Paano ko mag-fail? Narinig ko siyang bumuntong hininga muli sa kabilang linya. Miss Kiana, hindi mo kailangang kabahan. Wala nang dahilan pa para maramdaman mo yan dahil marami ka nang nagawa. Hindi ba't next week ipapakilala ka na ng mommy mo bilang nag-iisang tagapagmana niya? I-announce ka na rin bilang bagong president ng kumpanya niyo next week. Yun nga ang dahilan kung bakit mas kinakabahan ako kapag nag-fail ako sa pag-convince sa biggest investor namin. Hindi ako magiging deserving para maging susunod na president. Kumalma ka, Miss Kiana. Kaya mo yan, okay? Pagkatiwalaan mo lang ang sarili mo at sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Lahat kami yung naniniwala sa'yo. Kahit na ano pa man ang mangyari, ikaw pa rin ang pinakamagaling para sa akin, Miss Kiana. Hindi ko naiwasan ang mapangiti dahil sa sinabi niyang yon. Salamat dahil parati kang nandyan para sa akin, Vexon. You never really fail to make me smile. Nandito lang ako parati sa'yo, Miss Kiana. Nanatili lamang ako sa may company lobby habang hinihintay na mag 10 o'clock. Patuloy sa panginginig ang mga kamay ko. Pero kinukumbinsi ko ang sarili ko na kaya ko to. At nung time na tumayo na ako at nagtungo sa conference room. Kaya mo to, Kiana. Huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan. Nanginginig ang mga kamay ko na hinawakan kong doorknob. Itinula ko pabukas ang pinto. Sinara ko yun sa likuran ko sa kanilibot ang paningin sa kabuuan ng conference room. Wala pa siya. Mabuti na lamang at ako ang naunang dumating. Pwede pa ako mag-practice ng mga sasabihin ko sa kanya. Ano kayang itsura niya? Siguro isa siyang matandang kalbo? Kung siya ang biggest investor namin, malamang sobrang yaman niya. Ibig sabihin, marami na siyang nagawa sa business world. Oo nga pala, ang pangalan niya Arthur Torres. Iniisip ko nga kung related sila ni Julius. Itatanong ko sa kanya mamaya. 30 minutes pang lumipas. Paano niya ako nagawang paghintayin ng ganito katagal dito? Porket siyang biggest investor namin, iniisip niya na sa pwede niya siyang magpunta kahit na anong oras niya gustuhin? Napaka-irresponsable naman pala niya. Hindi ako manghihinayang kung hindi ko siya makukumbinse. Kung hindi niya masunod ang napag-usapang oras ng meeting. Paano kami makakasigurado na worthy siya para sa kumpanya? Miss Kiana, nandito na po si Mr. Torres. Sabi sa akin ni Pepper, isa sa mga staff namin. Tumayo ko saka tumango. Okay, papasukin mo na siya. Bumukas na ang pinto. Sinigurado kong mukha pa rin akong presentable kaya inayos kong buko saka inangat ang tingin ko sa lalaking kapapasok lang. Nalaki ang mga mata ko nang sumara na muli ang pinto. Good morning, Miss Reeves. Nawalang ngiti sa mga labi ko nang makita kong mukha niya. Siya yun. Si Noah. Why are you looking at me like that, Miss Reeves? Is there something wrong? Inosente niyang tanong habang nakakalokong nakangiti sa akin. Anong ginagawa niya dito? I am so sorry pero sa tingin ko nagkakamali ka. Hinihintay ko si Mr. Arthur Torres, hindi ikaw. Please lang lumabas ka na, sabi ko sa kanya. Naupo lamang siya sa katapat kong upuan saka pinagkrus ang mga braso niya. I am Arthur Torres. No, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. May importante akong meeting sa biggest investor namin ngayon. Kaya please lang, tigilan mo ng kalokohang ito at lumabas ka na. Nanggagalaiti kong sabi sa kanya. Miss Reeves, I am not playing with you too. I am Arthur Torres, your biggest investor. Masama akong tumingin sa kanya. Noah, seryoso ako dito.
I only use Noah Escobar as a mafia boss. But when it comes to the real business world, I am known as Arthur Torres. Sabi niya pa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tumawa siya saka tumayo. Then would you like to ask someone if I'm telling the truth? Bigla-bigla na lamang niyang hinawakan ng kamay ko saka ako hinila palabas ng conference room. Tumawag siya ng isa sa mga staff namin sa labas. You, what is my name? Tanong niya sa babaeng malapit sa may reception. Tumingin naman ang babae sa amin. Mr. Arthur Torres, how about you? Tanong niya sa isa pa. Ikaw si Arthur Torres, sir. Matapos nun ay hinila niya ulit ako papasok sa conference room. If you still don't believe me, then try to search Arthur Torres on the internet. Hinawi kong kami niya mula sa akin. Bitawan mo ko. Naniniwala na ako. Muli siyang umupo sa kadiretsyon tumingin sa mga mata ko. So shall we proceed to our discussion now? Nag-iwas ako ng tingin sa kanaupo sa katapat niyang upuan. Ano ba kasing ginagawa niya rito? Bakit kailangan siya pa? Miss Kiana, tawag niya ulit sa akin at pinaka-nakakainis pa yung pagpapanggap niya na parang hindi niya ako kilala. Huminga ako ng malalim sa katumingin sa kanya. Walang kaimo-emosyon sa mukha ko habang pinapaliwanag kong tungkol sa kumpanya namin at kung bakit kailangan niyang mag-invest sa amin. Napaka-awkward lang sa feeling dahil nakatitig lamang siya sa akin habang nakangiti. Miss Kiana, aside sa lahat ng mga bagay at pirasong impormasyon na sinabi mo sa akin kanina, pwede mo bang sabihin sa akin ng higit pat please? Sabihin mo rin sa akin kung bakit ako dapat mag-invest sa kumpanya niyo. Sabi niya sa kasumandal sa upuan. Well, our company is quite famous not only in our country, but also internationally. Our fashion designers and models already competed in many competitions before, and we always win. Tinasan niya ako ng kilay. I see. What else? Magkasalubong ang kilay akong tumingin sa kanya. Mr. Torres, nasabi ko na sa iyong lahat. Ano pa bang gusto mong malaman? I'm so glad na makita kang muli. Bumilis ang tibok ng puso ko nang sabihin niya yun. Mr. Torres, if you don't need anything anymore, please excuse me. Lalabas na sana ako ng conference room nang bigla ulit siyang nagsalita. We are not done yet, Miss Reeves. I mean, Mrs. Escobar. Nasabi ko na sa iyong lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kumpanya namin, kaya wala na tayong dapat pang pag-uusapan. It's just up to you whether you're still going to invest or not. Tumawa siya. You are so bold. You don't really care if I invest in your company or not. Wala akong pakialam. Maghahanap na lang kami ng bagong investor. Really? Really? Nagulat ako nang bigla na lamang siyang naglakad papalapit sa akin. Umatras lamang ako ng umatras hanggang sa nakasandal na ako sa dingding ng salamin ng conference room. Do you still live at my brother's house? Tanong niya. Mr. Torres, kailangan ko nang... Tinungkod niyang mga kamay niya sa bawat gilid ko para ma-corner ako. Diretso siyang nakatingin sa mga mata ko. Kiana, I miss you so much. Nagsimulang tumibok ang puso ko ng napakabilis nang sabihin niya yon. Napakalapit niya sa akin, ramdam kong panginginig ng mga tuhod ko, pero ayaw ko mapansin niya yon. Nag-iwas ako ng tingin. Mr. Torres, tapos ng meeting natin. Please lang lumayo ka na sa akin. Didn't you even miss me? Do you love Julius more than me now? Mr. Torres. Nakatitig lamang siya sa mga labi ko na para bang gusto niya akong halikan. Please, wag. Buong akala ko halikan niya ako, pero imbes na gawin yon ay nilapit niya lamang ang mukha niya sa akin saka bumulong sa akin. Hindi pa tayo tapos, Kiana. Kung sa tingin mo sumuko na ako sa'yo, nagkakamali ka. Bumalik ako at gagawin kong akin ka muli. Ano? Ang biggest investor niyo po'y si boss? Sabi ni Vexon. Nang sabihin ko sa kanyang nangyari kaninang umaga lang. Tumango ako. Oo, nagulat nga rin ako. Totoo bang ginagamit niyang pangalang Arthur Torres? Oo, ginagamit niyang pangalan na yun kapag nakikipag-usap siya sa mga businessman. Pero mas madalas niyang gamitin ang Noah Escobar. Talaga? Hindi ko alam yun. Siguro hindi niya lang talaga sinasabi sa'yo. Oo nga pala, Miss Kiana. Anong nararamdaman mo na makita mo ulit siya? Kaagad ako nag-iwas ng tingin mula kay Vexon. Wala akong nararamdaman. Talaga? Fine, I missed him too. Inaamin kong gwapo niya kanina. Tumingin lamang sa akin si Vexon habang nakangiti. Pero hindi ibig sabihin nun ay gusto ko na siyang bumalik. Galit pa rin ako sa kanya. Namiss ko lang siya, yun lang yun. Alam mo, normal naman na mamiss ang ex mo kapag matagal na mula nang huli kayo magkita. Miss Kiana, hindi mo na kailangan pang itago ang totoong nararamdaman mo. Alam ko namang sobra mong namiss si boss at gusto mong makita siya ulit. Nalaki ang mga mata ko. Ano? Sino nagsabing gusto ko siyang makita ulit? Ayaw ko nang makita siya ulit eh. Wala akong pakialam kung dinedecline niyang offer namin o hindi. Ayaw ko nang makita pang pagmumukha niya. Pero paano kung tinanggap niya?
Ibig sabihin makikita pa kayo ng mas madalas dahil magiging investor nyo na siya. At especially dahil siyang biggest investor nyo. Alam ko yun, pero duda din ako. For sure hindi niya nainisip pa yun matapos ng mga sinabi ko sa kanya kanina. Nakita ko si Vexon nang umiti ulit. Matulog na tayo, Vexon. Sige, Miss Kiana. Alam ko namang excited kang magpunta sa company niyo bukas kaya mas maganda kung matutulog tayo ng maaga. Vexon? Good night, Miss Kiana. Pangasar niya pa sa kanahiga sa tabi ko. Umiling lamang ako sa kanahiga na rin at tumalikod sa kanya. Nagbago na talaga si Vexon. Alam niya na kung paano ako asarin pero sa totoo lang, natutuwa nga ako dahil ibig sabihin lang nun ay komportable na siyang kasama ako. Matagal-tagal din siyang nasa poder ni Noah pero pinili niya pa rin sumama sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ko na naman ang pagkikita namin ni Noah kaninang umaga. Aangkin na ko ulit? Naluloko na yata siya. Puwera biro, mas gumapo pa siya ngayon. Teka, ano bang sinasabi ko? Yung pakaramdam ko kapag tumititig siya sa akin o lumalapit, wala pa rin nag-iba. Gusto kong halikan niya ako, pero hindi niya ginawa. Na-disappoint ako nang hindi niya tinuloy. Umiling-iling ako. Nababaliw ka na, Kiana. Baliw ka na. Bulong ko sa sarili ko. Noah's POV. Uminom ako ng whiskey habang nakatitig sa view sa labas. Napangiti ako nang maalala ko ang nangyari nung umaga. Kiana, she looks so beautiful. Hanggang ngayon, at bagay na bagay sa kanyang dilaw na damit na suot niya kanina. Umikli ang buhok niya pero ang hot niyang tignan doon. Muntik ko na siyang halikan pero pinigilan kong sarili ko. Alam kong galit pa rin siya sa akin pero hindi ako titigil sa paghahabol sa kanya. Etong pinakaunang pagkakataon na umibig ako ng ganito kahirap at hindi ko hahayaang may pumagitna o anuman sa amin. Pipilitin kong mahalin ulit ako ni Kiana kung yun ang kailangan kong gawin. Babawi ako sa kanya kahit anong mangyari. Nagsimulang mag-ring ang phone ko. Ano? Mr. Torres, tatanggapin ba natin o tatanggihan ang alok ng kumpanyang Celestine? Tanong ni Arvin, sekretary ko. Inabot kong sigarilyo ko at naglabas ng usok bago siya sinagot. Oo, at sabihin mo sa kanila na gusto kong makita muli si Miss Kiana Reeves. Very well, Mr. Torres. Sa wakas ay binaba ko ng telepono. Napangiti ako nang maisip kong susunod kong plano. Maganda ka lang, Kiana. Hindi ka makakatakas sa akin. Kiana's POV. How was your meeting with Mr. Torres? Tanong sa akin ni Miss Celestine habang nagkakape kaming dalawa. Bigla ko naman tuloy na alalang nangyari sa pagitan naming dalawa ni Noah last time. Well, tingin ko po hindi siya interesadong makipag-collaborate sa atin. Ha? But why do you think so? Did he say something? Umiling ako. Hindi po, hula ko lang. Tingin ko hindi niya tatanggapin ang offer natin. But he accepted it. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Po, he accepted it, darling. I was even able to talk to him this morning over the phone and he said that he would like to know more about our company. Pero, I told you, this is going to be successful. You did a great job. Do you know how much I want to collaborate with them? You don't know how happy you've made me, Kiana. Kinakabahan akong ngumiti sa kanya. Bakit tinanggap ni Noah ang offer? By the way, honey, you are going to meet him again today. He said that he wants you to be the one to tour him around our company and other branches. Po, baka sa mukha ni Miss Celestine ang pagkabigla sa reaksyon ko. Why? Ayaw mo ba siyang itour? Hindi naman po sa ganon. I will meet him later, Miss Celestine. Abol? Alright, honey. Thank you so much. Oh, and by the way, may ball na gaganapin next week. Gusto ko imbitahan mo rin siya doon. Abol? Yes, sweetheart. We are going to announce to everyone that you are my long-lost daughter and that you are the new president of Celestine Company. Sabi niya pa habang nakangiti sa akin. Kinakabahan po ako. Inabot niyang kamay ko. You don't have to. I am always beside you. Humiti lamang ako sa kanya bago tuluyang lumabas ng office. Bakit ba kasi tinanggap na lalaki yun ang offer? Miss Kiana, you are going to meet Mr. Torres at 1 p.m. May gagawin ba ako after nun? Umiling siya. Wala na po, Miss Kiana. Pinakancel na po ni Miss Celestine ang lahat ng appointment niyo today para makapag-focus kayo kay Mr. Torres. Ano? I mean, ginawa niya talaga yun? Opo, Miss Kiana. Si Mr. Arthur Torres ang pinakamahalaga nating investor kaya kailangan talaga nating maglaan ng time para sa kanya. Pwede ba mag-assign na lang tayo ng sasama sa kanya para i-tour siya? Actually, hindi talaga magandang pakiramdam ko ngayong araw.
Pagsisinungaling ko habang kunwaring nakahawak sa ulo ko. I'm sorry, Miss Kiana, pero wala nang iba pa na pwedeng pumalit sa'yo para gawin yun. Besides, si Mr. Torres mismo nagbanggit ng pangalan niyo. Sinabi niyang kayong gusto niya mag-tour sa kanya. Sinabi niya pa habang nakangiti sa akin. Tingin ko alam niya nagpapanggap lang ako. Mumuntong hininga ako. Fine, mukhang wala naman akong ibang choice. Pwede ka magpahinga na muna, Miss Kiana. Pwede mo nalang kitain si Mr. Torres sa may conference room mamaya. Okay. Napagdesisyonan ko na lamang na magpunta sa office ko habang hinihintay ang oras ng meeting namin ni Noah. Iniisip ko pa lamang na magkikita kami ulit, kinakabahan na ako. Bakit pa kailangan niya pang bumalik dito? Kumalma ka, Kiana. Kailangan mong maging matapang at harapin ulit siya. Kailangan mo ipakita sa kanya na wala na siyang epekto sa'yo. Kailangan mo ipakita sa kanya na wala ka ng pakialam pa sa kanya. Tama, kaya mo yan, Kiana. Bulong ko sa sarili ko. Nilibang ko na munang sarili ko para hindi na maisip ang meeting ko mamaya kay Noah, kaya napagdesisyonan ko na lamang na magkape sa may lobby. Iniisip ko tuloy kung ano na naman plano niya. Sigurado naman ako may plano siya kaya bigla na lamang siya nagpunta dito at pumayag na makipag-collaborate sa kumpanya namin. Tingin niya ba talaga papayag ako magtagumpay siya? No way! Hindi na ulit ako babalik pa sa kanya. Hindi ko nahahayaang umikot na naman ang mundo ko sa kanya. Miss Kiana, hinihintay na po kayo ni Mr. Torres sa may conference room. Nang marinig ko yon, ay kaagad na bumilis ang tibok ng puso ko. Eto na. Okay, pupunta na ako dun ngayon. Okay, Miss Kiana. Tumayo ko sa katinignan ng munang sarili ko para siguraduhin mukha akong presentable bago pumunta sa conference room. Suot kong isang white office top and black pencil skirt. Kaagad ko nakita si Noah na nakaupo sa isang swivel chair habang nakaharap sa may glass walls ng conference room. Mr. Torres, hindi ko mapigilan na mapairap ng tinawag ko siya doon. Nang marinig niya ako ay kaagad niyang inikot ang swivel chair para harapin ako. Isang ngiting gumuhit sa mga labi niya. Kiana, Mr. Torres, salamat sa pag-accept ng offer namin at dahil nag-request ka na mag-tour sa buong company building, pwede na ba tayo mag-umpisa ngayon? Formal kong tanong sa kanya, nagulat ako nang bigla siyang naglakad palapit sa akin, saka ko hinapit sa bewang palapit sa kanya. Anong ginagawa mo? I miss you so much, Kiana. Bulong niya sa akin. Tinula ko siya palayo sa akin. Nasa loob tayo ng company building at oras ng trabaho ngayon. Kaya please, umakto ka ng tama. Kiana, why are you acting like this? Don't you even miss me? Why do you act like you don't know me? Inis niyang sabi sa akin. Mr. Torres, tawagin mo na lang ako kapag ready ka na. Sabi ko saka nagsimulang maglakad palayo sa kanya. Fine, if that's what you want. Let's act as if we don't know each other. I'll give you what you want. Naglakad siya palabas ng conference room, kaya naman sumunod na lamang ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa may company lobby. This is our company lobby, Mr. Torres. We sometimes hold our meetings with other investors here. Naglalakad lamang si Noah talatang wala naman siyang pakialam sa mga pinagsasabi ko. Marahil nagalit siya nang itinula ko siya kanina. Now this is our company lounge. This is where I want to go to your other branch. Where it is located? Tanong niya sa akin. Tumina ko sa kanya. The other one is just located near here. Would you like to go there, Mr. Torres? Call me Arthur or maybe Noah. Mr. Arthur. Just Arthur. Shall we proceed now? We have our company car. They can send us there. This way, please. We're going to ride my car. You can just tell me the directions. Tumango ako. Okay, Mr. Arthur. Nagsimula na kaming maglakad palapit sa kotse niya. Upo na sana ako sa may backseat nang bigla siyang nagsalita. Why are you going to sit there? Am I your driver? Napairap na lamang ako sa kahinayaan siyang gawin ang gusto niya dahil alam kong hindi siya titigil sa pagsasalita hanggat hindi ko siya sinusunod. Walang sino man sa amin na nagsasalita habang nasa biyahe. Na-awkward nga ako dahil panay ang sulyap sa akin ni Noah. How are you now? Bigla na lamang niyang binasag ang katahimikan. Ayos lang ako. Ayos lang ako gaya na nakikita mo ngayon. Tumango siya. That's good to hear then. How about you? Sandali pa siyang lumingon sa akin. I'm good but not so good since you're not with me anymore. Tingin ko nandito na tayo. Pag-iiba ko ng usapan. Pumasok kami sa loob ng Celestine Boutique habang nakasunod lang siya sa akin. This is our biggest branch actually. Here you can see our best designs and would you believe that Taylor Swift already wore this red dress? Sabi ko sa kanya habang siya naman ay nakatitig lamang sa akin. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad sa kabuuan ng butik habang in-explain sa kanya mga detalye na halata namang wala siyang pakialam. Ngayon, bababa na tayo sa may stock room.
Sabi ko habang naglalakad pababa ng hagdan papunta sa stockroom. Nakasunod lamang sa akin si Noah. Laking gulat ko nang bigla na lamang niyang sinarang pinto nang makapasok na kami doon. Bakit mo sinarang pinto? Kiana, I want you to talk to me. Please, buksan mong pinto. Nakasandal lamang siya sa may pinto kaya wala talaga akong choice kung hindi yung lumapit sa kanya bago mabuksan yon. I said talk to me first. Pag-uulit pa niya. Then talk, makikinig ako sa'yo. Go on, inis kong sabi. Bumuntong hininga pa siya bago muling nagsalita. About what happened during your... Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo tapos na yon. Wala nang point na para pag-usapan ng past dahil hindi na natin may babalik pa yun. Hindi mo ba nakikitang masaya na ako sa kung ano meron ako ngayon, Noah? Hindi mo ba nakikita na masaya na akong wala ka? Really? You're happy without me? Oo, sobrang saya ko na wala ka. Tumangutango siya habang nag-iigting ang panga. So that means you don't love me anymore. Hindi ako kagad nakapagsalita. Buwisit talaga. See, you can't even answer me. Because the truth is, hindi na kita mahal. Yun bang gusto mong marinig? Hindi na kita mahal, Noah. Hindit bago ko pa man matapos ang sasabihin ko, ay bigla na lamang niya akong hinapit sa bewang at nilapit sa kanya. Then let's see if you're telling me the truth. Bulong niya sa kainangkin ng mga labi ko. Nalaki ang mga mata ko nang maramdaman kong pagdampi ng mga labi ni Noah sa mga labi ko. Ilang segundo munang lumipas bago ko na-realize ang ginagawa niya sa akin. Sinubukan ko siyang itulak palayo pero masyado siyang malakas kaya nagawa niyang pagpalitin ang pwesto naming dalawa. Sinandal niya ako sa may pinto nang hindi humihiwalay ang labi niya sa akin. Sinubukan niyang kagatin ng ibabang labi ko para maipasok niya ang dila niya sa bibig ko. Pero hindi ko ginawa yun. Buong akala ko'y titigil na rin niyang ginagawa niya pero nabigla ko nang bigla na lamang niyang hinawakan ang kaliwang dibdib ko. Gamit ang kanan niyang kamay saka sinimulang masahihin yon. Sinubukan ko siyang itulak ulit pero hinawakan niyang dalawang braso ko dahilan para mawalan ako ng laban. You are mine, Kiana. You will forever be mine. Bulong pa niya. Hindi mo ako pag-aari, Noah. Hindi na akong Kiana nakilala mo. Inis kong sabi sa kanya. Nakakaloko siyang ngumiti sa akin. Really? Then why is your own body responding to my touch? Hindi. Hindi ko napigilan na mapaungol na dumapong kanan niyang kamay sa may skirt ko. Pinasok niyang kamay niya mula sa ilalim ng palda ko sa kadingin ng palad niya sa pagkababae ko. Stop it! Stop it, Noah! You pervert! Kiana, pwede kang magalit sa akin lahat ng gusto mo pero hindi mo mitatangging nagnanasa ka pa rin sa haplos ko. Nararamdaman ko pa kung gaano ka basa dito. Gusto mo bang ilagay kong isang daliri sa loob mo? Nangaakit ng tanong sa akin. Napalunok ako. Itigil mo na. Bitawan mo na ako, Noah. O papatayin talaga kita. Sigaw ko. Kill me with pleasure. Ang sabi ko, bago pa man ako muling makapagsalita ay muli niya akong siniil ng halik sa mga labi. Mapusok ang paghalik niya sa akin na para bang napakatagal niyang hinintay ang pagkakataon upang magawa yon. Sa hindi ko malamang dahilan ay nakita ko na lamang ang sarili ko na tumutugon sa mga halik niya. Ramdam kong pangiti niya nang ginawa ko yon. Pinulupot ko mga braso ko sa balikat niya. Ang lasa ng mga labi niya ganun pa rin. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko ito na-miss. Unti-unti napunta sa laig kong mga halik niya. I missed you so much, Kiana. Bulong niya habang patuloy sa paghalik sa akin. Tinulak ko siya sa akin dahilan para mapating siya sa akin ang nagtataka. What? Tanong niya. I miss you too, my husband. Nakangisi kong sabi sa kanya. Laking gulat niya na bigla ko na lamang sinipang pinakaiingatan niya. What? Ah! Sigaw niya habang nakahawak sa pants niya. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon para tumakas mula sa kanya. Binuksan ko ang pinto sa katumakbo na sobrang bilis palayo sa kanya. Kiana, come back here! Dinig ko pang sigaw niya. Mabuti na lamang at dumating na rin ang service shuttle ng kumpanya namin. Kaya madali ako nakaalis sa lugar na yon. Habulin nga ako habang nasa loob ng shuttle. Panay ang tingin ko sa labas para siguraduhin hindi nakasunod sa akin si Noah. Muntik na yun. Sabi ko na nga ba't may pinaplano siya. Hindi na dapat talaga ako pumayag na ituro pa siya. Ano? Si Noah at Arthur ay iisa? At anong ginawa niya? Sinubukan kanyang halikan? Sabi ni Crisame nang sabihin ko sa kanya ang lahat na nangyari kahapon. Hindi ko nagawang makipag-usap kay Crisame dahil umalis din siya ng bansa noong nakaraan. Oo, nung dinala ko siya sa may stockroom, sinubukan niya akong halikan. Hindi ko nakatingin sabi sa kanya. Sinubukan niya o hinayaan mo siyang halikan ka? Pangasar naman niya sa akin. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Bigla niya akong hinalikan. Hindi ko naman siya magawang itulak palayo, ano? Umiling-iling siya.
Ay naku Kiana, kilalang kilala na talaga kita at for sure, tumugon ka sa mga halik niya, tama? At may nangyari pa bang higit doon? Ano? Hindi ano? Wala nang nangyari pagkatapos nun dahil sinipa ko ng pinakaiingatan niya. Ouch! Sobrang sakit nun, Kiana. Baliw ka! Deserve niya naman yun at sa susunod na subukan niyang lumapit ulit sa akin. Hindi ako mag-aalinlangan na uulit-ulitin yun hanggang sa maging impotent siya. Pero kapag nangyari yun, hindi mo na rin ma-experience ang best sex of your life. Pangasar niya pa. Nasama akong tumingin sa kanya. Carissa May? Just kidding. Bigla na lamang nag-ring ang phone ko. Sandali muna akong lumayo mula kay Carissa May para sagutin ang tawag ni Miss Celestine. Hello? Kiana, can you go to my office now? Ha? Opo. Pupunta na po ako dyan ngayon, Miss Celestine. Okay, we'll wait for you here. Okay. Matapos nun ibinaba na rin niyang tawag, tumingin ako kay Carissa May. Pinapapunta ako ni Miss Celestine sa office niya. Yung mami mo? Oo. Kiana, ayaw mo bang tawagin siyang mom or mommy? I mean, ang tagal mo nang hinihintay ang pagkakataon na yon, hindi ba? Sinabi mo pa sa akin noon kung gaan mo ka gustong matawag ng mommy ang mommy mo ulit. Bumuntong hininga. Hindi ko alam. Siguro hindi lang talaga ako komportable sa kanya. By the way, kailangan ko nang umalis. Bye, Carissa May. Alright, bye Kiana. Nabigla ko nang tuluyan na ako makapasok sa office ni Miss Celestine. Nakaupo siya sa swivel chair niya habang nakipag-usap kay Noah na nakaupo naman sa couch habang magkakursa mga braso. Pareho silang lumingon sa akin. Kiana, you finally arrived, sabi sa akin ni Miss Celestine. I'm sorry I'm late, Miss Celestine. Tumango siya. It's alright, honey. Please have a seat. Thank you. Masama akong tumingin kay Noah na nakangiti naman habang nakatitig sa akin. Naupo rin ako sa may couch pero sinadya akong malayo sa kanya. Kiana, why are you so far away from Arthur? Ha? Wala po. You can sit next to him. Pasimple akong sumimangot saka umurong palapit kay Noah. So I have heard that you left Mr. Torres at one of our branches yesterday when you were supposed to tour him around. Why did you do that to our greatest investor, Kiana? Tanong sa akin ni Miss Celestine. Muli ako masamang tumingin kay Noah bago tumingin kay Miss Celestine. Sinong hindi tatakbo paalis kapag may manyakas na sinubukang mang-rape sa'yo? At talagang may lakas loob na manyak na to na magsumbong kay Miss Celestine? Pinalabas niya pa talaga na ako may kasalanan. Actually po, Miss Celestine, hindi ko naman po talaga ginustong iwan siya doon. Lumabas lang po talaga ako sandali dahil medyo masamang pakaramdam ko. Nakalimutan ko lang pong sabihin sa kanya. But still, Kiana, you shouldn't have left him there. He said that he waited for you to come back. Nanatili lamang ako nakayuko. Kiana, you should apologize to him. Pero, si Mr. Torres ay isa sa pinakamahalagang investor na meron ng aming kumpanya. Hindi tayo dapat mabigyan ng masamang impression sa kanya, especially since he just agreed on dealing with us. Okay lang, naintindihan ko naman, Miss Kiana. Baka hindi lang talaga magandang pakiramdam niya kahapon, kaya iniwan niya ako doon. Ngunit ngayon pa man, dapat pinaalam sa'yo ng tungkol doon. Kiana, dapat humingi ka ng tawad kay Arthur. Bumuntong hininga na lamang ako. Inangat kong tingin ko kay Noah. I'm sorry, Mr. Arthur. It was so disrespectful of me to leave you there just because I wasn't feeling well. Bigla na lamang niya inabot ang kamay ko. Okay lang, Miss Kiana. Sa tingin ko hindi ka pa komportable sa akin. Gusto sana kitang imbitahan sa isang dinner mamaya para mas makilala natin ang isa't isa. Magandang idea yan. Dapat sabay kayong mag-dinner. Bulalas ni Miss Celestine. Kagad kong inalis ang pagkakahawak ni Noah sa kamay ko. Saka pinilit na tumawa. I'm so sorry, Mr. Arthur, but I don't think I can go on dinner with you. I have so many things to do later, so I can reschedule your meetings with our investor. You don't have to worry about anything, Kiana. Hindi, Miss Celestine. Hindi niyo po na kailangan i-reschedule ang mga meeting ko. Hindi po natin yung dapat gawin sa kanila. We can, as long as it's for our biggest investor. Pero, oh, and by the way, Mr. Arthur, we would like to invite you to our ball next week. Magkakaroon kami ng mahalagang anunsyo doon kasamang aming partnership sa iyo. Tumango naman si Noah. Pupunta ako. Maraming salamat, Mr. Arthur. Anong gagawin ni Kiana ngayong porsigido si Noah / Arthur na makuha siyang muli? Ano kayang magaganap sa parating na ball at sa pagpapakilala kay Kiana bilang ang nawawalang anak ni Miss Celestine? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.